May ngaga sa tanan. Good morning. Ari kita Ilonggo service, we go straight. Kag nagasimba kita. Ginahangkat ko kamo tanan nga mga Ilonggo sa bilog nga kalibutan, madamo Ilonggo, mga lingwahe, mga Bisaya nga makaintindi. Updan nyo kami. Updan naton ang mga anghel sa langit nga magdayaw dira sa Ginoo. Amen. Pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Simbahon ta ang Ginoo. Bilog nga kalibutan ang iya tinuga. Pagasimbahon ka, Diyos. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Amen. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Creator. Aron nga magatay sa imong ngalan. Under sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. We worship you. Diyos na gamhanan, pagasimbahon ka. A powerful God. Pag-aawitan, We praise you. Diyos na balaan, Holy God. pagasimbahon ka. We worship you. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. You created the Ang Diyos heavens. na nagbuhat sa kalibutan. Who made the earth? Ikaw ang Diyos na nagbuhat You are sa tanang the creator kinabuhi. of every life. Aron nga magaday sa imong So we could worship you in your name. pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos na gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagasimbahon ka. Sa sinugdan, gibuhat mo Ginoo ang kabibitan. Magsimba kita tanan. Mga kamot, Mga gibuhat mo ang mga kautuhan, langit. mga Ilonggo. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron At magkasay ka Ginoo. Sa pagdayaw. Bukod ang iban nga tumulong. Aron nga magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Tagaan ka pa sinugog. Diyos na gamhanan, Ang Diyos na gamhanan. pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon! Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos na gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Amen. Ang Diyos nga balaan. Ano ang aton ginasimba? Aton siya ginahigugma. We love God. The one who created the heavens and the earth. The one who created the whole living in this planet earth. Ang krus
Sa Kalbaryo ang handong manasad ako, ngagugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakyasan. Nagmataugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nung na kamatayan way gahong, angayang kang simbahon. Pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tinguh ako nga masuod kanimo, boy ning kasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo ang handong manasad ako, ngagugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nung na kamatayan way gahong, angayang kang simbahon. Pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tinguh ako nga masuod kanimo, boy ning kasing-ka. Pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tinguh ako nga masuod kanimo, boy ning kasing-kasing ko. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo.
Tinguha ko nga masuot kanimo. Kuy ning kasika pagkatahong sa gugma mo Jesus. Pagkatahong sa gugma mo Jesus. Tinguha ko nga masuot kanimo. Uy, ikasing may gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo. Ginoo. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo. Ginoo. Ako ini ang gahom. Siling sang Ginoo. As often as you do, bisan diin ka mo makadto sa bilog nga kalibutan, ang ebidensya nga nagakaon kita sang lawas niya, which is ang iyang nga pulong, adlaw-adlaw. Ang mga anak sang Dios lain na ang ginakaon nila. Way na sila gakaon sang higko nga pagkaon. Malimpyo na nga pagkaon ang ginakaon nila, mo ini ang pulong. Ang pulong gali ginakaon ini. Samtang nagabasa kamo sang pulong, nagasulod siya sa inyo kalamnan. Amo man ang pagkaon physically, gasulod sa lawas ta, mag-produce siya sang dugo. Amo man ang pulong sang Ginoo. Sa sige ta kakaon, basa sang pulong, pamati sang pulong, mag-produce gali siya sang dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo amo ini ang gahom, makagagahom. Kaya ang iya dugo, wala kamatayon, wala sakit. Once nga ginpuyan ka sang pulong, ang sakit magwa. Once nga ginpuyan ka sang Jesus nga pulong, ang tanan nga malaot hindi makaguba sa imo. Kanon naton ang pulong nga makahatag dugo sa aton. Nagkari siya para mapatay. Agud to may kabayaran ang aton sala. Once nga sala nato nabayaran na, wala na ta sala. Ang sala amo ni ang ginasukot ni Satanas sa aton. Basta may utang kita, may sala kita. Kag may utang kita, mabayad gid kita. Apang ining sala hindi ta kaya baydan, si Jesus lang ang kaya magbayad sini. Gani sa pag-inom naton sang iyang kubinante, ang promisa niya nga may ara kita benepisyo sa iya hinimuan sa cross. Ang dugo niya ginhatag niya sa aton tanan para kita makakuha sang kabuhi nga iya ginhatag. Amo na nga matahom ang pangalan ni Jesus. Kay ang pangalan ni Jesus may pangsyon nga magpanami sang aton kabuhi. Tagaan kita kabuhi nga wala na kamatayon. Imnon ta ang dugo ni Kristo. For the first time I had hope. Amen. Thank you, Jesus, Amay, salamat for the blood. sa sige namon ka-communion, naintindihan namon. Ikaw nagapaintindi sa amon. Ngamoy ni amon identity sa bilog ng kalibutan. Diin man kami makadto sa tubang ni Satanas, ma-identify niya kami nga anak mo kami. Ang anak ni Kristo, which is the Father of Jesus, amo ini ang makahatag solusyon diri sa duta. Madamo man kami nagyan amay, damo relihiyon nga ginsudlan na amon, namati kami, nakakuha kami impormasyon, kagin guide mo kami nga ang libro nga ginhatag mo, ang Bible, amo ini ang standard, amo ini ang amon nga prinsipyo sa kabuhi nga imo ginhatag. Sang pagsunod namon,
hindi na kami parehusang dati. May pagbago kami kagkaron na patudan namon nga ang Diyos nga hindi makita magmanifesto sa mga tao nga nagasunod sa imo pulong. Salamat Ginoo nga maatag naintindihan na namon subong. Kada simba makakaon kami pulong pero ginatagaan mo kami instruction adlaw-adlaw. Kinahanglan namon magkaon para maglatom ang pulong sa amon lawas kag manlakaton kami diri sa duta nga daw si Jesus. Amo ini ang imo plano kag ginabato namon ini, buligi kami Lord nga magsunod sa imo para masunod gid ang imo nga purpose sa amon kabuhi. Salamat sa imo lang gid nga pulong kami mag-ayo. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Maayong aga sa tanan, i-welcome naton si Pastor Alfredo sa Ilonggo. Welcome Brother Rudy. Nagapasalamat kita nga naging madinalagon ang aton away sa away ta sa kalangitan nga may ara kita nga ginaway nga mga Okay, welcome ang mama ni Baljon nagabot from Lebanon. So salamat nga why sila nahinder sa gera. Nakalusot sila, but sing ganon, amo na ni ang plano. Kag nagapasalamat gid ako sang ginhimo sang Dios sa mga Aligin family, gani mga utod. Ang welcome home, Brother Rudy. Salamat. Kag isa ikaw sa mga patpamatuod, ebidensya nga may ara gid healing bisan 4th degree cancer ka, bisan 10th degree. Wala na degree, basta kay Jesus ka mo magupod. Tabog ang tanan nga degree, wala kanser nga makatindog sa pangalan, may gahom ang ngalan niya. Amen. So, isa ina kapamatuod sa VCF, madamo na diri nga mga nagsunod lang. Siyempre may iban man nga wala nagsunod, waay nakaambit sang promisa sang Diyos nga total healing. Mag-upod lang kita. Hindi kita mag-describe kay Jesus, hindi kita magtulok lang kay Jesus. Maupod kita sa pulong, kay ang pulong dalon kamo sa total healing. Alright, nalipay kami kag nag-abot man si Inday nila alin sa Lebanon. Dali ka mo diri kay aton tay present ang aton bakbak nga ginapangamuyuan aton na diri permi. Nakita ninyo na. So, do nagnami gani tsura ni Sister Roselina. Praise God. Amen. Okay. So siguro hindi pa kapasalamat gid si Brother Rudy, no? Pero praise God. Relax lang. Okay, nagahibi na siya. Pasalamat ikaw in behalf of your husband. Kag bala naton nga ang cancer seldom. Pero nagapati kita nga isa naman ka pamatuod nga bisan ano pa ang imo sakit. Basta si Jesus ang imo updan, sakay lang. Sakay lang gid kag wala gid imposible sa Ginoo. Tagaantahi gayon ang pasalamat ni Sister Roselyn. Ang imo bata din na. O mga bata ni Brother Rudy, dali kamo diri kay inyo na ni nga adlaw. Come on everybody, tindog kamo. Pasalamat kita sa Ginoo, dapat ara kamo tanan. Kay syempre nangamuyo man kamo. Kabalugid ang Ginoo nga amo niya pamaagi para mag-isa kamo sa inyo pagtuo. Okay, samtang ka pasalamat si nanay nyo kay daw kadugay sa inyo mag-abot daw nagaprosesyon kita. Alright. Mayong aga sa tanan. Hallelujah. Dako gid ang akon nga kalipay. Sa balay pa lang gahibi-ibi na sa Tatay Rudy. Inigid ang pinakadako niya nga handom nga makabalik siya buhi. Hallelujah. Diri sa simbahan nga ini nga amo siya ang nagdihon sang iya nga pagtuo kag pagtuo namon tanan. Ini tanan ang resulta ang kadalagan.
Successful operation 6 to 6. Hindi tungod sang pagtuo lang sang Aligin family, ginpamatud-an sang Dios ang Act 1631, ang kabugusan nga pamilya sang VCF Ministry. Hallelujah! Hindi lang isa, kundi ang kabugusan nga pagtuo nga nagtililingob, nag-effort, nagpulaw. Salamat gid sa inyo tanan. Kaagaho nagabugtaw kamo, gabugtaw man kami. Nabatsyagan gid namon ang pagkamang-kamang sang kamot ni Lord pakadto kay Tatay Rudy dito sa operasyon. Alasay siya nagapangamuyo nangayo gid ako sang ni Papa P kaga ni Pastora sang guidance pagtuo nila. Nagsakay kami sa pagtuo nila nga dako. Kag sa inyo man nga pagtuo nagsakay kita tanan sa arka ni Noah. Kag ini karon ang manifestation ang thank you Ging. Ang operation niya ay hindi lang siya basta-basta. Wala na siya talinga, pero atong at time samtang nagapalapit ang inadlaw sang iya nga operation, ang oras, nagaisog si Tatay Rudy nga nagaisog. Tungod kay ang Lion of Judah nga amo siya permi ang ginapangayuan ninyo diri tanan ni Dead by Pastora and Papa P. Amo ang naghatag sang kaisog sa iya. Natingala ang mga doktor nga siya lang ang wala ginakulbaan. Nagahulat sa iya kung saan o siya ay lihapon ang talinga niya. So, wala na siya talinga. Ang hambal sa nga niya, Doktor, bahala na ko wala talinga. Basta mag-ayo lang ako. Kaya mo ni ang pagbuot sang Diyos. So, gaimin, nga nagaimin man ang mga doktor dito, bisan ang mga attendant, mga espesyalista nga oncologist, gin-prepare ni Lord para maghikot sang iyang operation. So talagsahon nga pabor. Kay manti nagpakabata gin-claim namon nga bata kami sang Ginoo kon nga may pabor kita. Glory to God. Sa kada isa sa inyo madamo gid nga salamat. Pagtuo nyo kag pagtuo naton tanan ang nagatag sang katumanan sini. So ongoing ang therapy, ongoing dito sa pinakatutal nga healing sang iyang talinga, which is hindi basta-basta gali. Sa 1,000 yata, siya lang isa ang naoperahan sang amo sini nga may kaso nga amo sina. So rare. Siling ko talagsahon ng bata sang Ginoo ang iyang manifestation sang iyang gahom. Yarigid sa bugos nga VCF Ministry. So to God be all the glory. Salamat ari akong pamilya sa Inday. ang protection niya ginluwas man sang Ginoo sila sa gira. Hallelujah. So pull out, ginsirado man pero ginabrihan kay man ti mapuli ang bata sang Ginoo. So, ang tanan-tanan nga ato, ginabadi ko ginang himaya, kag kadungganan. Salamat, Papa P. Ang luha nyo ni Pastora Marlene, ang luha na tanan, amo ni karon ang resulta sa amon pamilya. So, I bring back all the glory to God. Glory to God. Amen. Okay, salamat. So, nakita nato na hindi naton makita nga pag-ayo ni Brother Rudy. So, okay, mapungko na kamo. Kaga umpisa nato ng aton mensahe sa buong adlaw. Kagabay pa nga, hindi kita mag-focus sa tinalak. Kaya wala kita mahimo dira kay kundi magtinalak-palak na lang. Focus nato ng aton na una-huna ang aton tagipusoon sa Diyos nga buhi. Kagamo ini ang umpisa man kagapasulod pa lang si Brother Rudy
nagtulo na luha ko. Batsagan mo ang sakit. Kaya ko naoperahan man ako 3 times sa ilong. Gagang madugay ang pagbamala sa ginoperahan sa sulod. So mamana sa dulonggan niya, amo nang ginatherapy. Ginapsudlan niya na sang oxygen para mamala. Dugay na siya magmala. Pagmala sina all the time na okay na. So karon nga aga, bisa naton ang aton mensahe nga makahatag ganyat sa kabuhi naton nga magpadayon sa aton pagtuo sa Dios. Kay ginatuohan naton ang Dios. Ang matuod nga pagtuo nagatuo sa butang nga hindi makita. Budlay. Tuuhan ang butang nga hindi makita. Kung tawhanon lang kita, hindi kita magpati. Ngay may Diyos nga hindi makita. Pero ang Diyos makitaan ini siya karon sa aton pagbasa sini sang aton mensahe, sa aton pag-deliver sang mensahe nga ini, ang hindi naton makita pagkatapos naton i-deliver ang mensahe nga ini, guwa kita nga ang tanan nga hindi naton makita na naton. So wala ba kamo naga-interest? Interesado ba kamo? Ang matuod nga pagtuo, hindi lang basta pagpati, kundi kung ano ang kahulugan sini. Pareha sini natabo kay Brother Rodi. Bago siya nadugayan siya nga magpa-opera. Kay way siya nagalaom nga mabuhi pa siya. Kagamoy ini ang hambal primero nga verse, Hebrews 11 verse 1. May pagtuo kita kung hugot ang aton pagsalig nga na mabaton ta ang mga butang nga aton ginalauman. Kag bisan wala pa naton nakita ang mga ginpromisa sang Dios na siguro tanga mabaton gid naton ini. Buot sing ganon makita tagid ini, no? So siling ni Pablo nagsiling nga ang matuod nga pagtuo na sentro sa duwa ka sahi sang butang nga hindi naton makita. Ara sa duwa ka sahi. Ang isa, parte sa pamatuod nga hindi makita ang aton Dios. Hindi naton makita pero nagapati kita nga may Dios. Ang ikaduwa, nga sahi sini sa aton pagtuo, ang pagtuo nga nakasentro sa butang nga ginalauman. Ano bang ginalaom mo? Nga nagpa-opera ka, tungod nagalaom ka nga may pag-ayo. Makita kag ginalauman. So amoy na ang pagtuo na butang sa duwa kasahi, nakasentro sa duwa, makakita kag ginalauman. Mga butang wala matabo, ginalauman ta nga matabo gid. Di ba damo nga butang sini ginalauman di naton makita pero nagalaom kita nga makita tagid di na nga butang. Di ba? Gera sa Lebanon, gera sa Israel, sa Middle East. Tigambalangan ni si Pastora Rosilin, siguro hindi ko na makita si Inday. Pero naglaom na siya nga magkita pa kami ni Inday. So aray na si Inday, oh. Ginlauman lang, ginsaligan lang. Tanan nga may pagsalig sa Dios, matabo gid ang inyong nga pagsalig. Dugang pagin nga pagpaatag ni Pablo, ini subong ang ako i-share sa inyo, matagid ini. Kay simple ang pagka-deliver ko sini, isa-isahon na akon, kag isa-isa man ninyo intindihon. Budlay, sa isa ka bagay nga hindi naton maintindihan, baliwala ang isa ka butang ko hindi naton maintindihan. Dugang pa nga pagpatang ni Pablo, ang matuod nga pagtuo may basihan, masaligan nga pagpaabot.
Kasalig ka ba? Nga may mag-abot ka 100,000. Way mo pa nakita ang 100,000, pero gapaabot ka. Kag nag-abot. Amo ini ang paglaom, pagpati sa mga butang nga hindi makita. Hindi mo makita, pero sure ka nga mag-abot ini sa imo pagsalig kag pagtuo. Ako, nagapagkatuo man ako sa una, gintuuhan ko ang mga ginahimo ko, nga sa sugal ako magmanggaranon. Nagmanggaranon ako pero wala lang nagdugay. Kaya na yung bagay, ang butang nga hindi makita, temporary. Kaya ang butang nga hindi makita, eternal. Wala sing katapusan. Hindi mo makita pero sure ka. Sure ka nga ara. May ara doktor nga na-assign para kay Brother Rodi. Damo ng hospital kinadtuan, may Cotabato, may Takurong, may dire. Pero kay wala. Pero kay nagalaom siya nga may doktor gid nga para sa iya. Laom lang ang kapital. Pero natabo gid ang tanan. Gani ang matuod nga pagtuo nagalakip sang maligon nga pagsalig kag mabakod nga conviction nga nasentro lamang kay Hesukristo. Nakasentro tanan kay Hesukristo. Ang tanan nga spiritual kay Jesus na sentro. Sa tao, hindi natin masaligan ang tao. Ang tao nagakambyo. Huo subong, buwas hindi. Bahulamon niya ka, buwas, subong. Kabalik ka lang, buwas. Pagkabuwas, nagambal ba ako po naman? Gabag ko, lain ang Diyos. Kung tagaan ka gidayon. Di ba? Pariyo, sang buhi nga butang. Dapat ini saguron, agod maglambo. Dapat ipakita ini sa buhat kay kun hindi mapatay ini. Ang isa ka tanong, gamay pa lang siya, ginasagod hasta magbakod, hasta magdako. Amo man ina ang pagtuota. Ginasagod, hindi lang na bahala ka na Lord. Bahala ka na Lord sa mga butang gusto mo sa kabuhi ko. Plus kay Brother Noli, kay naginambal ni Pastora, kung wala sa nag-move, way sa nag-step, sang butang nga dapat niya himuon, way siya nag-ayo. Ang tanan nga butang ginaobra, ginaaksyonan. Kaya mo ini, ang karon naton nga maintindihan gid, wala naton nakita. Pero pagwa naton karon pagkatapos sining mensahe, gwa kita na naton ang tanan. James 2 verse 26. Ang lawas nga wala sing espiritu patay. Amo man ang pagtuo nga wala ginaupde sang maayo nga binuhatan, wala man sing pulos. Anhon mo lang, payo-ayo dira. Hindi madala sa pahibi-hibi, hindi madala sa panami-nami. Kuha naton nga ginahambal. Kita sang Diyos. Kung kisa, maintertain naton ang mga kongregasyon, ang nagapamati sa aton, ma-entertain naton ang nagapamati. Bisan kung kisa hindi tuod ang inahambal ta. Pero nahibaluan sang Diyos, ang matuod kag hindi. Kita niya ang ginahimo naton diri sa pulpito. Amo gani siya ni Pastora, hindi ka pwede maghambal diri sa pulpito kung pulos lang ini binutig. Wala butigon sa anak sang Diyos. Tanan kamatuoran. We need to nurture our faith to grow. Patubuon ta.
ang aton pagtuo. Kung hindi naton inihalungan, hindi kita magtuon. Sa una, almost every day may correction sa akon. Tungod sa correction, naging maalamon na ako. Matinud-anon na ako. Maayo na ako. Kay tungod na intindihan ko ang ginabasa ko. Wala pulos. Kung hindi mo malang ginhimo. Hindi ka maghambal, siling ni Kwan, abi kay si Kwan, sikag si Kwan, pulos lang pakwan. Why? Why pulos? Hindi pag-isalig ang pagtuo mo sa iban. Kay sila man, wala man nakasiguro kung luwas sila. Ang pamangkot, nga importante gid ang pagtuo. Nga kinahanglan nato ng pagtuo. Nga magtuogid. Naghatag si Pablo sing makakumbinsi nga sabat. Ari ang makakumbinsi sa ngaton mga sabat nga kinahanglan naton ang pagtuo. Amo ni ang sabat sang Bible. Hebrews 11 verse 6. Ang tao nga wala sing pagtuo, hindi makahatag sing kalipay sa Dios. Tungod kay ang bisan sino nga nagapalapit sa Dios, kinahanglan magtuo nga may Dios. Kag magtuo nga siya ang nagahatag sang balos sa mga tao nga nagapangita sa iya. Gani importante ang pagtuo agod matuman naton ang pinakamataas, pinakamadungganon nga katuyuan para lamang sa intelihente nga tinuga. Ang mangimsuod kag mahimaya sa aton langit nun nga amay. Dungganon siya. Dapat siya pasidunggan sang atong mga pagsimba dira sa iya. Ang matuod nga pagtuo, nangin malapit ang tao sa Dios. Bisan ano man lang nga may pagtuo ka, siling mo matuod pero layo ka kay Lord. Wala gyapon na. Ang matuod nga pagtuo, nagapalapit ka kay Lord, nagalapit ikaw kay Lord. Inangara permisagwa, wala na kay Lord. Ibiro ang ari diri sa sulod. Isa sa inyong ari diri sa sulod. Interesado ka mo nga magtubo pa ang inyong pagtuo sa Diyos. Paano mo mapalambo ang matuod nga pagtuo? Damo sang pamangkot para maisa-isa naton. Paano mo mapalambo ang imo nga pagtuo kay Lord? Ang sabat, Romans 10, verse 17. Karon makasilin kita, nga ang tao magatuo lang kay Kristo kung makabati siya sing mensahe parte sa iya. Kag ining mensahe, mabatian lang kung may ara nga magtudlo sini. We need mentor. We need pastor nga magtudlo sa aton. Nagsulod kita diri sang umpisa, hindi naton balaan ang aton himuon. Pagsiling ni pastora, sa una tong bilog-bilog gani, itong aton nga may soul, body, and spirit, siguro naabot mga 6 katuig. Ara naman. Kaiway pa naton nakuha. Katanaw ka mo sing Karate Kid. Sino nakatanaw sang pelikula nga Karate Kid? Si Jackie Chan kag atong bata ni Willis. Pagtudlo, hukas tong jacket, sumbag. Amo lang yapon, hulog ang jacket, sumbag.
Siguro sa pila ka dugay-dugay na nga binulan nga pinadaktis nila. The same. Among gali ini ang man sa aton pagtuo. Nga ginabalik-balikid naton. Ginabalik-balik naton mga muyo. Ginabalik-balik naton basa ang Biblia. Ang Biblia hindi man gid madamol, may Biblia ni peace. Pero hindi naton maubos-ubos. Ang mga abogado, nakita niyo siguro ang ilang bookshelf. Ang bookshelf nila tagpila kabilog na libro. Nabasa nila na tanan. Pero pag-abot, who is God? Hindi nabalan. Sino si Lord? Hindi na nabalan. Kay gani, tungod kay wala sila sang kaangtanan. Kay wala sila sing nabatian. Kinahanglan gid naton ang pagpamati kay ang pag-insyende sa pulong nga aton nabatian para aton ini sa aton ihibalo. Isipon nyo ang tao nga damo ihibalo, damo siya ihambal. Pero kung wala ka gid unod, way ka sang ihibalo, one word is enough. Daw na monopos ka. Bala niyong monopos sa babaye, amo na kung wala siyang ihambal, monopos. Sa lalaki, hipos. Wala ihambal eh. Apang ang matuod nga matuo, hindi lamang pagpanag-iya sing ihibalo o kung pagpati nga matuod isa ka butang, kundi nagadalahig man sang aton tagipusoon ang sentro nga kita nagapadayon. Dirigid sa heart. Ang aton tagipusoon ang pinaka-importante. Dalan nyo kung ang heart nyo, ma-in love ka, bahala na, bayaan yung panimalay nyo, maupod ko iya sa iya. Ang heart. Amo man na kay Lord, kung ang heart mo, ara kay Lord, bisan anhon ka, baliskadon ka, heart mo, kay Lord, kagid upod. Baliskadon ka man, siya na gid. Ginsakit ka man, siya na gid. Bisan ano ni moon sa imo, siya na gid. Hindi na makamyuhan. Amo man na kay Lord. Kami ni Pastora, damo kami nagyan. Bago kami magwali sa pulpito siya una, labi na gid siya. Gakamang. May ginabaisan kami bago sa magsulod. Kabugat, gali. Kinanglan sa inyo magkakabusang space para maka-review ka mo siyang natabo. Di ba? Tanawan nyo sa CCTV. Nga mo ini yung natabo. Bala nyo anong CCTV? Ang pagpangayo patawad kay Lord. Romans 10 verse 10. Kayang tao ginapakamatarong sang Diyos kung nagatuo siya sing hugot sa iya tagipusoon. Kag kung magsugid siya nga nagatuo siya, amo ni, kung sugid ka nga nagatuo ka, maluwas ka. Inang malakid ka sugid-sugid, bot ka maluwas na. Kinanglan gid chismosa kita kay Lord. Ang kaayo ni Lord amuning ichismista. Kinahanglan gid naton ibantala ang pulong sang Dios sa iban para sila man maluwas. Ipanugid ta para sila nga naga-Bible study ka mo. Kay gusto nyo ang ina-Bible studyhan nyo, hindi lamang matagaan nyo bugas, para sila maluwas, hindi bugas. Bugas, temporary lang na. Pagtigang mo, ubos na. Kaluwasan, hindi bugasan. Kinanglan gid nga masave ang tao nga mainyo mabantalaan sang pulong sang Dios. Paano naton mahaybaluan kung ang aton pagtuo matuod? Paano? Siyempre, kasugid ka, nag-share ka, naghimo kasing maayo, matuod balay na. Kaya mga hustler, mga scammer, kahatag ba na?
Hatag ka gismel, buwas milyon na. Hatag ka gismel, wala na gismel mo. Milyon nang inahulat mo. Ang paghatag hindi ina maayo nga buhat kung lain ang imo motibo. Matthew 13 verse 23. Pero ang maayo nga duta ginatupan sang bini amo ang mga tawo nga nagpamati kag nakaintyende sang pulong sang Dios. Gani namungagid ang pulong sang Dios sa ila kabuhi. Ang iban sa ila madamo gid ang bunga. Ang iban madamo-damo. Kag ang iban gustuhan lang. Butsingin lain ning isa nga verse. Pero ang iba nagsiling sa kagatos kapilo, 60 kapilo, 30 kapilo. Ang manami, bisan hindi parehas ang inyong nga bunga, nagapamunga kamo. Lain ang bunga. Lain ang puno nga wala bunga. Ginatapas, ginahaboy kag ginasunog. Ang tanan nga tumulo ni Jesus maminungahon. Maminungahon ba kamo? Bisan hindi gid pareho kadamuon ang inyo nga bunga, pero nagapamunga kamo. Taas ang kamot sang nagapamunga, abi? Wow, halos tanan na munga. Ari pagid, ang isa ka verse, nga dugang suporta diri, 2 Corinthians 13 verse 5. O sisaan ninyo ang inyong kaugalingon, kung bala may pagtuugid kamo kay Kristo. Hindi bala nahibaluan na ninyo nga si Kristo Jesus ara sa inyo. Luwas kung hindi kamo matuod nga mga tumulo. Hindi kamo makaluwas sa pagtilaw. Bala nyo ang tuod nga pagtuo, mga overcomers. Sinong overcomers dali? Taas ang kamot. Wow. Lapit na lang ang inyong anniversary. Overcome nyo ang handa para sa damo nga BCF. Sila nga ni Koy Koy sa una. Nga Koy, way ka na nag-imbita sa birthday mo. Sa atong primero nga birthday mo, kadamo-damo nga BCF mo. Sila niya, pa, hindi kaya ang BCF. Pansit lang kag ang amon so nga gin-prepare. Hindi kaya ang BCF. Tuod gid. Kung hindi kita matuod, hindi man kita mapuslan. Si Paul nagapakitluoy sa tanan nga mga tumulo nga ilagid o sisaon ang ila kaugalingon, ang kun ang ila nga pagtuo matuod o kun ang ila nga relasyon sa Dios matuod. So, nang relasyon ko kay Lord, patilaw-tilaw lang. Okay lang kung ara, kung kisa wala. Hindi maayos sa isa katawo nga gina-konsiderar ang iya pagtuo nga matuod, pero ang iya ginahimo malaot. Gasilin ka, may pagtuo ako kay Lord. Pero ang ginahimo ko, opposite. Sige katimo niya tong it's. Sige ka imo ya madyong, sige ka ininom. Nagdua-dua pa katanto ay. Anong bulong sa imo? Mabunggo kagid ang tricycle mo. So mo ni natabo kay Rocky. Bisan pa man gani ang aton hunahuna kag tagipusoon, nagakondiktar sang aton ginahimo kung hindi matuod. Mahuya kita, magpakuno-kuno sa Diyos. Ako nahuya ako sing akon hinimuan. Labi na gid ko may kasawayan. Ngayo ka lang magambal. Pero sa buhat, wala. Kinanglan gid ang buhat, upod gid sa imo nga aksyon dito. Pakita mo gid, no? It calls Christians to examine the details and result of their faith. Pakita natin ang resulta sa aton kabuhi.
Dira makita ng aton pagtuo kay Lord. Kung ang aton pagtuo ara sa kamaturan. Ara ba sa kamaturan ang inyo pagtuo? Mahina ang sabat. Mangkot ko liwat, ara ba ang inyo pagtuo kay Lord? Amo na, kinanglan pa duwahon. Si Lord maghambal isa lang. Way sa nagaduwa, way sa nagabalik-balik. Kay hindi niya gusto ang pangabuyo nga balik-balik. Isa lang. Okay? Naintindihan nyo? Ano ang matuod nga pagtuo? Halin pa kayo na ginabalik-balik ko, ano gid ang matuod nga pagtuo? Ang pag-angkon sang matuod nga pagtuo, mas labaw sa pagtuo nga ang Diyos ara. Labaw pa nga ang Diyos ara. Milyon ka mga tao nga nagatuo nga may Diyos, pero ang binuhatan yawanon. May ara ka mo manatabo sina. Bisan makita mo daw kabuot gid sa iya, pero ang hinimuan yawanon. Hindi ka mo magpati sina, hindi ka mo magsakay dira. Parehas man sang aton pagtuo nga napaanggid sa kwarta. Ang pagtuta napaanggid sa kwarta daw gin-compare sa kwarta. Ang kwarta, damo karon nagahimo sang kwarta nga kung tulokon mo daw tuod. Di ba? Pero hikapa, kag ibakal, way bili. Kay piki. Damo ang nagahimo sina hasta na untat. Bala nyo, anong ginhimo ka Central Bank, damo sila ginhimo para hindi ginbasuno. Tsaka na, simple lang kami. Kanang ginhimuan, gid paagi, nga hindi gid mapiki. Ti ano gid, ang matuod nga pagtuo, balik-balik ha. Kaya ginausisa gid. Ang matuod nga pagtuo, nagabasi sa matuod nga kaalam, sang balaan nga pulong, ini nga panudlo nagasakop sang. Amo ini ang aton istadihan sa buong nga aga. Ang matuod nga pagtuo nagabase sa matuod nga kalam sang balaan nga pulong. Ang imo bala pagtuo nakabase sa Bible, nakabase ba sa pulong sang Dios? Kung wala sa Bible, hindi na siya matuod. Sa Bible lang kita magbase. Ang una, ang siling sang Bible, isa lang ang Diyos. Kag wala sing kaangay sa iya. God is one. He has no equal. Amo ini ang aton ginatuuhan nga nagapalambo sang aton pagtuo. Isaiah 46, 5-9. Sakay sino bala ninyo ako ginapaanggid? May ara bala nga pariho sa akon. Ang iban nga mga tao nagapagwa sang ila bulawan o kun pilak kag nagasuol sang platero agod himuon ini nga Dios kag ila dayon simbahon. Verse 7, ginapasan nila ini, kag dayon ginatungtong sa iya bulutangan, kag nagapabilin ini dito, hindi ini makahalin dito. Pagbutang, hindi na siya kahalin. Hindi na ini makahalin dito. Kung may nagapangamuyo sa sini, hindi ini makasabat. Wow. Hindi ini makaluwas sa iya nga mga kalisod. Kamo nga mga rebelde. Sino pa ang rebelde dere? Tandain ninyo ini kagitanunggid sa inyo hunahuna. Dumdumaman ninyo ang akon mga ginhimo sang una nga panahon. Ako lang ang Diyos, kag wala sing iban nga pariho sa akon.
Sino diri ang may mga santo-santo pa? Sa Hope Church, ari buhi nga testimonya. Ang Hope Church lang ang nakaimbitar sang bilog nga kongregasyon nga ang tanan nyo nga balay kung may santo si panaog dala diri sa altar kag isurrender kag natabo. Sang ginadala nila diri gahilibi sila. Pastor, pila ni katuig nga palangga namon. Baliwala man lang gali, martilyohon mo man lang. Hindi na sa makasambar sa inyo. Hindi gani makasabat. Hindi ka mo magtuo sa isa ka butang nga hinimo lang sang tawo. He is the only one God and there is no other. Basi maghimo pa ka mo. The God beyond compare. Wala sing may makakumparar sa iya. Number 2, amoy ini ang inatudlo sa Bible. Ang Diyos nagasilot sa tao nga nagatuo sa Diyos bisan sa ano nga porma. Kanto ka mo sa Pampanga. Sulod ka mo dito. May Santo Niño nga small size, extra small, medium, large, double X. Ang dako pagit. Damo. Ano nga porma? Ara. Pero sila ni Lord, hindi sila pagpatihi. Tandain ninyo ini. Ang Diyos manunuga, creator siya, sang tanan nga mga butang. Kag sa iya, wala sing may makahimo. Wala sing may makahimo ka Diyos. Ang tao, bisan baliskad-baliskadon mo, hindi gina siya mahimo nga Diyos. Tao lang na siya gyapon. Tanawan niyo si Pastor Kibuloy, basin magsiling sa si Jesus siya. Ano hindi na siya mapatihan. Kaya tungod gani, wala sing makahimo sa Diyos, kundi Diyos lang. Isa lang ang Diyos. Exodus 20 verse 3 to 6. Hindi ka mo magsimba sa iban, nga Diyos magluwas sa akon. Hindi ka mo maghimo sang mga Diyos sa dagway sang bisan ano nga ara sa langit, o kon sa duta, o kon sa tubig. Hindi gid ninyo ini alagaron kag simbahon. Kaya ko ang Ginoo nga inyo Dios, hindi gid gusto nga may ginasimba kamo nga liban. Ginasilutan ko ang mga nakasala sa akon, pati ang ilang mga kaliwat, hasta sa ikatatlo kag ikaapat nga henerasyon nga nagasikway sa akon. Pero ginapakita ko ang akon kaayo sa madamo gid nga mga henerasyon nga nagahigugma sa akon kag nagatuman sang akon mga sugo. So mo ini ang Diyos. Nagapaandam ang Diyos sa aton kung aton simbahon ang hinimuan sang tao. Andam ka mo sa hinimuan lang sang tao. Never ang tao makahimo sang Diyos. Bisan anon niya, hindi gid mahimo. Maimon ang Diyos, kag wala na sing Diyos nga kaangay siya iya. Siya lang. Maimon pa. Kag hindi siya mapwede himuon lang sang tao. Tandaan nyo ina, damo nga nagatindog ng mga reliyon nga sila ang tama nga reliyon pero wala sa Biblia. Sila nga ni
Basihi lang sa Biblia. Pangita ka mo sa Biblia kung may mga santo-santo. Wala. Ikatlo, tanan kita, pagahukman, suno sa aton binuhatan. Amo ining nakabutang sa Bible nga ginatudlo. In 1 Corinthians 4 verse 5, siling niya, gani hindi ka mo maghukom sa wala pa mag-abot ang husto nga panahon. Hulatan ninyo ang pag-abot sa Ginoo. Amo ina ang tiyon nga ipagwa niya ang tanan nga sekreto kag motibo sang kada isa. Dayon ang kada isa magabaton sang pagdayaw nga halin sa Dios nga bagay gid sa iya mga higinhimo. Diber kita mag-judge. Kaya hindi man kita judge, no? Hindi paghusgari ang imo isig katao kay wala pa kasang katungod nga maghusgar. Wala kita katungod nga maghusgar. Hulata ang nagakaigo nga tiyon sa pag-abot sang aton Ginoo. Ang tanan nga kadulom mahibaluan gid ang ila malaot nga hinimuan. Sa Jesus lang, ang Ginoo lang ang makahukom. Bisan sadto gani napatay ang hinablos ni Pastora Rosilyn, itong lalaki nga nag-suicide. Sang nagawali ako sa funeral service, siling ko, Lord, ano ang ihambal ko nga makomfort ang pamilya? Kaya nakahibalo, kamo nga ang suicide, hindi gusto sang Diyos. Kag ang impyerno ang sabat. Ang sabat ko, primero pala nag-aumpisa ako. Ang hambal ko, balan ko ang inyo nga huna-huna. Sino nga ngalan niya to? Tisoy. Si Tisoy. Siling ko, balan ko ang inyo ara sa huna-huna. Nga ang naga-suicide, impyerno. Pero hindi nyo mahusgaran si Tisoy. Wala kita kahibalo, samtang nagabitay siya diri nga may ginhawa pa siya, nakamali, Lord, patawara ako. Sang hinimo ko? Salbar siya. Balan mo, pakambal ko sa to. Nalipay gid ang iyang inikanan. Budlay magwali. Masa funeral service, suicide eh. Batod gid. Never kita magusgar. Kaya hindi kita Diyos. Hulatang Diyos nga siya ang magusgar sa aton. Kita gani hulusgaran man. Yeah? Ay kaapat nga rason, ang nakabasi sa Bible, may kabanhawan ang may pagtuo nga matuod. Mabanhaw kita, mapatay kita, pero kung ara kita ang pagtuta kay Lord, kay Jesus, na aton Diyos, maluwas kita, pagabanhawon kita. Damo nga tawo ang mapatay, pero ang may matuod nga pagtuo lang sa Diyos, pagabanhawon. Siguro kamo may matuod na, kamo nga pagtuo. Kag candidate na kamo sa pagbanhaw. 1 Corinthians 15, verse 21-22. Tungod sa isa ka tawo nga si Adan, nagabot ang kamatayon sa tanan nga tawo. Nga may kamatayon tungod sa sala ni Adan. Kag tungod man sa isa ka tawo nga si Kristo, mabanhaw ang mga patay. Tungod lang kay Jesus. Kay kung paano kita tanan mapatay, tungod sa aton relasyon kay Adan, tungod man sa aton relasyon kay Kristo, kita tanan mabanhaw. Ang may relasyon lang kay Kristo, ang mabanhaw. Yan do opinion na relasyon sa iya. Ang may matuot, nga pagtuo amo lamang ang may kaangtanan kay Kristo
nga iya pagabanhawon. Amo gani kung kisa nagasiling ka, may kamatayon. Hindi naton kilala si Lord, may kamatayon, may nakikita sayang. Pero siling ni Lord, may kabanhawan. Kag siling niya pa, ibalik ako sa 33 years old ako. Siguro gwapo ako kayo sa to. Kagin kasal ako, 32 ako, isa lang ka tuig. Mapuhon ko sa tuig, no? Kalima last na. Nagapamatuod nga si Jesus ang makagagahom nga Diyos. Si Jesus lang ang makagagahom nga Diyos. Si Jesus ang bugtong anak sang Diyos nga gintugyan sang gahom sang kalangitan. Siya lang. 1 Chronicles 29 verse 11. Gamanan kagid, talahuron, dungganon, kag dalayawon, kay imo ang tanan nga butang sa langit, kag sa duta. Ikaw ang hari, o Ginoo, kag labaw ka sa tanan. Ang tanan nga butang, iya. Ang tanan naghalin sa iya. Wala nasang maglabaw nga gahom sa iya. Tungod lamang kay Jesus, ang pagtuo ko nangin matuod, kay makit-an ini sa akon bunga, ang ginapahimo sang Ginoo sa akon. Ang ginapahimo ni Lord sa akon, isa pa lang kabutang, pahihimo ako sang simbahan nga ini. Siling ni Pastora, himo ka sang simbahan. Abi ako niya, kapilya-kapilya lang nga gamay. Hiling ko man, ano ka gamay? Hoy! Ang Diyos na dako! Dako ang himo Nahimo. Because ang pagtuo. Bisan pa, hindi mo makita ang Diyos. Pagi sa imo mga mata, magamit mo ang mata sang imo, tagipusoon agod makita mo siya. Hindi naton makita sang aton physical nga mata, pero ang Diyos makita sang mata sang aton tagipusoon. Pamatuod, Ephesians 1:18. Kabay pa nga basanagan niya ang inyong hunahuna, agod mahibaluan ninyo kung ano gid ang aton ginalauman sa iya, pagtawag sa aton nga mangin iya mga anak. Kagagod mahibaluan man ninyo kung daw ano kadako kag kaayos ang palalublion nga iya ginpromisa sa iya katawhan. English version. Ba English version? Kay are, kay para makita gid ang mata ba? Kay dito sa Ilonggo wani makitang mata. English version. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. It's all about having the eyes of your heart. Diri mo makita ang Diyos. Siling gani sa Matthew 7:7, siling niya, kung manoktok ka, pag-aabrihan ka, kung makita ka, makakita ka. Bala niyo ang makakita kay Lord? Ang gapangita sa iya. Pero kung wala ka gapangita sa iya, you never see God. Atong gapangita lang. Tanan. Karon maintindihan gid naton ini. May espirituhanon kita nga aton siya maintindihan. Ang iya Diyos nun nga kamatuoran bisan hindi naton siya makita. May ara kita
palanublion sa iya. Pagtawag sa aton anak. Isa na ini. Kapamatuod nga kung tagon kita sa aton amay anak. Mayara kita palanublion. Ang may anak, ang anak lang ang may pananublion. Ang matuod nga anak may katungod sa iya amay. Naging matuod ba kamo nga anak? May katungod ban kamo? Sang iya sang amay. Ang matuod nga anak, kung manuktok, ginaabrihan. Kung makita siya, ginapakitaan. O kung mangayo, man may katungod siya nga paghahatagan. Anak. Bisan ano katunto sa imo, anak kay anak mo siya. Para lamang ini sa anak. Kung hindi ka mo anak, nayanay ka mo pagpalangayo-ngayo. Kay mahuyan lang ka mo. Kung mangayo sing bag-o nga bayo, tagaan mo balasang lapat? Si Lilibet, naubos ng akong t-shirt kaga short sa iya. Taga paligo ni Pastora, short bago, t-shirt bago, ambot din na. Pagsunod balik, wala naman short, why naman bayo? Another naman. Kay ang gusto sing amay, kung ano ang gusto sang anak, iyagid ini ihatag. Ano man ang gusto nyo? Amo man ang gusto gin naton ihatag sa bata ta. Tay, gusto ko cellphone, Samsung gid. Pag gusto man sing tatay para ma-enjoy ang bata, Samsung gid. No, di ba? Luke 11:13. Kamo nga mga ginikanan, kung magpangayo ang inyo bata sang isda, atagan bala ninyo sing manuog. Kung mangayo siya sang itlog, atagan bala ninyo sang iwi-iwi? Siyempre, hindi. Tikon kamo nga mga tao nga malaot, makahibalo, maghatag sang maayo sa mga butang sa inyo mga bata. Daw ano pagid ang inyo amay sa langit, ihatagid niya ang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya. Wow. Espiritu Santo gid ang ihatag sa aton na may sa aton. Sa katapusan aton gid pasulabihon ang mga butang nga hindi naton makita kag aton ginapatihan kay ini walay katapusan. Ang butang nga hindi makita wala ini katapusan. Ang butang nga aton makita, kagapon kita ko spaghetti. Nami pa, sing nagabihan, panos na. Kaya gadugay, temporaryo lang. 1 Corinthians, last verse, 4 verse 17-18. Ang mga kabudlayan nga amon ginaantos diri sa kalibutan o malagi lang, kag hindi gid mabugat. Kag tungod sa amon mga pagantos, may ginatigana ang Diyos nga balos para sa amon nga wala sing katapusan. Kag hindi gid makatupong sa amon pagantos. 18, kay wala namon ginapasulabi ang mga butang nga amon makita diri sa kalibutan, kundi ginapasulabi namon ang mga butang nga hindi makita. Kay ang mga butang nga makita umalagi lang, pero ang mga butang nga hindi makita, wala sing katapusan. Nagapandam sa aton si Pablo. Kay Pablo ini nga word nga magbaylo na kita sang aton ginapokusan sa butang nga makita pakadto sa butang nga hindi makita. Ang bisan ano nga butang nga aton makita temporaryo lang kag hindi ini siya magadugay. Ani ang ulihi nga word Pero ang mga butang nga hindi makita ini wala sing katapusan.
Ang Diyos, arina, hindi naton makita, pero nagatuo kita. Nagatuo ako gid ha. Siya ang nagahikot sa kabuhi ko. Hindi ko siya makita, pero nagatuo ako nga siya ang nagahikot sang akon kabuhi. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord. As usual, aton i-wrap up tanan pagtuo. I want you to get pictures of all these people. Full house tayo ngayon. The true kind of faith. Happy Fiesta sa Tinalak. Bago lang kita nag-interfaith. Kung basahon nato ng Biblia, wala interfaith. May ara one faith. Nagkari si Jesus para magtudulong sang eksakto nga pagtuo. Kaya ang eksakto nga pagtuo o matuod nga pagtuo, may resulta man, dipindi sa pagtuo. Ang pagtuo sang isa ka tao, nagadipindi ini kung ano bala ang iya nga resulta. So nagasinggit si Pastor Alfredo nga kung ano man ang natabo sa iya, ina tungod may gintuuhan siya. Siling sang Hebrews, faith is the sure thing. Substansya nga ginahandom mo nga matuod. Things that you hope for nga may ara ebidensya. Aha, hindi makita pero may ebidensya. Kabay pa na deliver ko nga klaro, Clarex. So gani, kung hindi ka maghalin sa interfaith, ano nga pagtuo ang ginaintra mo? Kay ang siling sang Biblia, ang pagtuo mo kay Hesukristo, amo ini ang imo kasalbaran. Why siya nagsiling nga magtuo ka kay Buddha, kay masalbar ka. Kay Santo Niño, masalbar ka. Wala siya nagsiling. Ang iya standard, ang iya pulong naghambal, nga kay Hesukristo lang nga pagtuo ang may kasalbaran. Duwa lang ka-verse ang pulong sang Diyos nga ipabalon ko sa inyo. Amo ning Galatians 6:12 para maintindihan gid sa mga tumuluo. Kay ako, since nagtuo ako sa Ginoo, wala ako naguntat ka biyahe. Biyaheng langit. Hindi ka magsakay sa eroplano, parehas ang naghalin ka sa Libanon, diretso dere. Kundi nagsakay ka sa pagtuo ni Kristo. Kaya ang pagtuo ni Kristo, pakadto sa langit. Halin sa langit, papuli sa langit. Dira ako nagsakay, wala sa Philippine Airlines. Kung kamo man magsakay sa pagtuo ni Jesus, dalon niya kita sa aton nga gintuuhan nga destinasyon. Ang pagtuo ni Jesus may destinasyon, may ebidensya. Siyang Diyos amay nagtuga sang langit kag duta. Nakita bala siya sang katawhan kung paano niya ginhimo? Pareho kay Brother Rudy, nagahimo siya sang balay, kita ya. Pero ang Diyos naghimo sang bagay nga hindi mo siya makita apang may ebidensya. Nagtuga siya sang langit, may langit bala, tulok sa babaw. Nagtuga siya sang dagat. Kag sa dagat may isda. Nakita nyo bala?
Pero why nyo nakita paano niya ginimo? Amo na ang Diyos nga hindi makita pero may ebidensya ang iya nga binuhatan. Hallelujah! Gani, ginahangkat kita, magtuo bala kita sining Jesus nga ini, nga nagsiling, nga halin siya sa langit, amay siya, nagpakatawo siya, hindi siya makita, tapos nakita siya, tapos hindi na naman siya makita. Karon ari kita sa ikatatlo niya nga format, amo ang balaan nga espiritu. Sa ikaduha gali nga format. Primero nagporma siya tawo, sunod nagporma siya sa balaan nga espiritu nga hindi makita pero may ebidensya. Ang mga tao, sili niya sa Galatians 2:16 to 12, ang mga tao, 2:12 ba to? Alright. Galatians 2:16 gali. Sorry. Ara na kita? Kanami kot-koton, no? Para pagpuli nyo bala, ini mga ginabaliwala ko nga, nabatian ko nga, Diyos, simba, hatag. Nang ginamulay, tabala, kung maintindihan ta na, makita naton kaugalingon nga nagasunod sa aton ginamulay. Palakpak. Pero nahibaluan namon nga ginakamatarong righteousness. Si Jesus nagkadto, ang dala niya, righteousness. Kabalumanta si Satanas nag-influensya sang hindi righteous. Gani, siya nagpamatuod nga righteous siya, nagpakatao siya, hindi naton kaya magpaka-righteous Ang tao daw may ara, gidya masturbation. Wala tao di. May masturbation, may kung ano na lang ang mga ginabuhat, nga hindi mayo, hindi matarong. Natural ang mangawat, natural ang magtikal, maglango-lango, natural ang mag-inom, natural ang tanan nga sala sa tao. Pero sa Diyos hindi natural. Kay siya ang natural niya matarong. Si Jesus karon nanaog. Hindi niya ginmodel ang bench. Wala siya nagmodel sang anuman nga produkto. Ang ginmodel niya, langit. Anong ara sa langit? Righteousness. Malimpyo, masanag, may kabuhi. Ang tanan nga opposite, wala sa langit. Ara sa tawag nga impyerno. So silin niya, ginapakamatarong kita, kaya hindi ta matarong mo. Diba? Amugay ka pasalamat kita. Oh, Diyos ko, salamat kay Jesus. Kaya ginpakamatarong niya ko. Ma-imagine ko na lang pinanghimo ko sang una, mga tuwad-tuwad ko. Wala gyapon tao. May tao bala dire? Knock-knock. Pagi sa pagtuo naton sa Diyos nga hindi makita, pagsiling naton nga Kristo, Christ, the Father of Jesus, amo to siya ang nagpabusong kay Maria. Si Christ nga hindi nakita, naging tatay ni Jesus nga makita. Ang tao nga pamaagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus kag hindi sa pagtuman sa kasuguan ni Moses. Kung under the law kita, intuuan ta ang law ni Moses, may ara nga kasipyatan. Kaya ang law may sala. Amugani ginbuta ang law para tapnaon ang sala, pero hindi matapna sang law ang sala. Kay balaan mo, ang law pwede mo mabaliskad. Pero ang kamatarong ni Jesus, wala sang makabag-o. 20 minutes, kay agad pagkamatarongan kami sang Diyos tungod sa amon pagtuo, kag hindi tungod sa amon pagtuman sa kasuguan. Nami gid may suga.
Bisan anhon mo, hindi kagid maging matarong. Hindi mo makuha ang paging matarong sa sigihatag, simba, paghambal sang kamatuoran. Kay ang tunay nga perfect nga kamatuoran, si Jesus lang. Gani, since hindi kita matarong, kinanlantan ni Jesus nga matarong para maging matarong kita. Hallelujah! Ang bala sa imo tupad, hindi na magsigi kaliad-liad para magmatarong. Batuna na lang ang matarong nga si Jesus. Amo ni ang ginpadala nga paagi sa iya pagtuman sa iya nga kasuguan. Kaya ang 10 Commandments hindi naton mahimo, pero si Jesus nagpresentar. Tama na nang imo-imo mo kay pag-abot sa number 7, why ka na? Nami kagid ya mag-imo, pero pag-abot sa number 7, why ka na ibuga? Sundan na lang ako. Kay ang tanan nga 10 Commandments nga na, daw ginsunod mo na lang. Amo ni ang tawag nga grasya. Hallelujah, hallelujah. Hindi kita ka-qualify mangayo sang healing, Brother Rudy. Kay hindi kita matarong. Siling sang Diyos, ang healing niya para sa matarong. Gani kinanlan mo si Jesus para kung may Jesus ka, pwede ka kapangayo healing. Hindi nyo na pag-isipon ang mga sala nyo. Tapos ko na, ginbaydan na. Kung patihan nyo nga nabaydan na ang inyong mga sala, malakat ka mo nga wala siyang sala. Paano mabalaan sang Diyos nga naglakaton ka mo sa wala sala? Ginasunod mo gid sa Jesus. Madamo gasimba, huwag gasunod. Siling ko gani sa manghod ko, birthday niya, 11. Kung ikaw, dapat napatay ka na eh. 6 months na ang iyang taning. Siling sa doktor, mapatay malang gyapon na after 6 months. Di nga, hambalan mo ko, dalon ko siya sa Davao, mapatay malang galing gyapon. Di wala kong padala. Ang sunod sa to, napatay iya doktor. Karon sinura, buhi. Naga-drive. Sang una na, pasakyon mo lang na sa tricycle, gabanog na tanandayon. Ay, bago lang na-enroll, hindi naman masunod, kay manti nagbanog naman. Ang ataya gabalanog. So, ang itsura niya daw, between life and death na gid siya. Masahol pa sa tanan nga nagmalasakit dere. Ang iya sitwasyon. Yellow ini with, terno sa iyang mata. Ang yellow niya. So, sino ang makasiling nga hindi na mapatay? Kagtapos ang iyang buto, may ginbalot na lang sa iya balat. Ang iyang skin, tamaan ka, daw Dalmatian bala. Daw alapapon nga kada. Makasiling kagid na daw madikay na. Pero lang tawa, bala siya karon. Kay nga wala siya nagtiaw-tiaw. Kanta na ni nanay ko. Kay nga gitiaw-tiawan. Ang bala sa imo, wala siya naglahog-lahog. Nag-upod siya kay Jesus. Why siya nagkabit? Ang bala sa imo tupad, why ka pa kaupod, no? Amo na, why ka katilaw sang total healing. Nga tani, nagadrive ka man, hikay mo na, dapat mahigda siya. Hindi na siya agwantas ang iyang sakit sa iyang kalawasan. Gadrive siya, nag-take care pa siya sang pinakadako nga. Dira mo makita ang
Diyos nga hindi makita, gintuuhan mo lang, nagupod ka lang, nakita, ebidensya nga ang Diyos nga gintuuhan mo, ang Diyos nga may kapasidad, nga baguhon ang tanan. Isa kadako nga pamatuod, pwede mapatay ka na, pero kaya kanya buhion sa purpose niya. Amen? Palakpak. Kinanlan sobra pa ta sa bulangan. Gasinggit gani sila maigo ilabanok. Dapat ka masinggit kung naigo mo si Satanas. Hallelujah. Romans 4:5. Mapuli ka mo nga busog-busog. Way ka mo bugas? Hindi sige wakal nga way ka mo bugas. Siling sang Diyos, may bugas. Tinagwa kita nga tikalon, amo gani ang siling ni Lord, way mo nakita, ihamba lang. Sa pangalan ko, ang imo nga nakita nga wala, sa pangalan ko, may ara. Romans 4:5. Hallelujah. Kay nang aga, mainit ang kape sa mga leaders. Mag-meeting kami. Kailangan may fire kita mga utod. Kung wala kita fire, expire, amo na way kita gana magsimba. Kay nalipatan ta ko anong makuha ta diri. Mas gusto ta magkadto sa chismisan. Sa diin nga lugar nga wala ka may makuha. Kay nalipatan mo. Amo kay siling ni Lord kay ina, basa ni Pastor Alfredo, dumduma bala. Dumduma bala ang ginhimo ko sa imo. Kung maabot man ang time nga daw wala ka na sang pag-asa, dumduma lang. Budlay sa inyo kay way ka mo gapanumdum. Lain-lain ang inapanumdum nyo, dumduman nyo ang ginhimo sang Diyos sa inyo. Amo na kahuluya, sang una, way ka mo tricycle, anay may tricycle ka mo, daw hindi na ka magsimba. Ang balabi sa imo tupad, wala ta na huya. Kay madira karon makita ang target mo sa church, buligan ka lang. Wala nagsiling si Lord nga buligan ka, kagasta hasta magtigulit ka, buligan ka, siling niya, buligan ta ka para ikaw naman ang mambulig. Amen. Amo ni ang pagtuo. Ang resulta sang pagtuo kay Jesucristo, amo ni ang kabuhi ni Pastor Alfredo kag Pastora Marlene. Hindi kami perfect. Gaaway kami. Kamu wala gaaway, pero lantawan nyo, itsura nyo, tigulang pa kamo sa akon. Gaaway kami nga dua. Anong inaawayan namon? Kamu way gaaway? Mayogig kamo ya? May away kita, kay may gapangita kita sang tama. Bilang mag-asawa, dua ka prinsipyo gauntog. Kailangan, duwagid kamo ang manawag sa prinsipyo sa Diyos para magpermi kamo. Hindi ka mag-away, wala ka mo gabalanay. Dira karon ang separanay nga tuod. Romans 4:5, dang. Pero ginapakamatarong kita sang Diyos, bisan hindi kita matarong. Lantawa bala si GC Boy. Supposedly, hindi na siya kung saan derdalo. Salamat siya, may grasya. Pamati na siya karon. Man kung wala ng grasya, dugay ka na timo. Ang grasya sang Diyos, inatagaan niya pagid ka tsansa. Amo na may repentance, pabalikon niya ikaw, basi pa lang masanagan ka. Bisan gani kapila ka magpadulom, pabalikon niya naman ka, kay basi masanagan ka. Kay kung mahit mo ang sanag, sigurado gwa ka sa prisuhan. Budlay sa aton kung disiplinahon kita, abita ginakondemn tit sang Ginoo. Amo gani ginasapak ka pa sang Ginoo kay palangga ka niya.
tungod sa aton pagtuo sa iya nga nagapakamatarong. Ang mga interfaith, sinong ginatuuhan nyo? Mga Muslim, kung si Isa Almasi ang inyo gintuuhan, isa kita. Kay si Isa Almasi, si Jesus na. Hindi siya makita, pero makita ang ebidensya sa aton. Pag magkita na ita, Muslim ka man, bisan ano pang iputos mo sa ulo mo, ang aton tagipusoon, pariho. Amen? Damo na born again nga Muslim. Sa UAE, ga-preach ako sa idalom sang ilang nga simbahan nga may ano. Dito sa dalom, damo born again. Hallelujah. Mga Muslim. Mga upod ko sa 1040 window. Hindi bayo ang makapabago sa imo. Ang tagipusoon mo, ang target sang Diyos nga hindi makita, once nga sumunod ka sa iya nga instruction, bisa na pulo, pakaputos ang ulo mo. Anong pagkaiba sa tong ano ng Muslim nga muni kaysa sa madre nga, I will follow you, pero gabusong ako. Follow you wherever you may go. Anong pagkaiba? Wala pagkaiba. Bayo lang na. Pero ang tao nga bisan putson mo, nagapakamatarong, amo na ang pagkaiba. Hindi madala sa makeup, hindi madala sa bayo, hindi madala sa sapatos. Sa Jesus lang gid ang matarong nga makapabago. Sang isa ka Bin Laden. Mga iban sa inyo, pagkabati nyo Muslim, nadlok ka mo. Sino nagadlok sa inyo? Ang Muslim? Hindi. Ang Espiritu, ang tong pagtuo mo, nga ang Muslim kontra mo. Ako ang pagtuo ko, ang Muslim, kaibigan ko, kapatid ko. Siling sa Diyos, for God so loved the world, nga ginhigugma niya pati Muslim, pati Katoliko, pati sino ka man, ginahigugma niya ikaw. Nga ginhatag niya sino? Si Jesus nga matarong. Nga kung batunon mo ang kamatarungan ni Jesus, dira ka sa munisipyo, hindi ka kapangawat. Ha! Kung si Jesus nagali ang imo nga faith, magkitanay kamutanan, sino karon dira ang may faith nga hindi makapangawat, makakontrol sa sala. Ang tao nga nagsunod lang kay Jesus, amo ini ang makatindog sa kamatuoran. Dahil may nagsimba diri taga munisipyo, ay patay lang gyapon sigarilyo kag nagakanta kag masilinga VCF, sila VCF. Excuse me. Ginapanawagan ko ay ng mga amuna, hindi nyo paggamiton ang pangalan ni Lord. Amo ni gani mga agi. Amen! Hallelujah! Kamatarungan bala na. Ang kamatarungan, gina-accept mo kung ano ginatag ni Lord sa imo. Nga ang utok mo may iya ka babae, nga lalaki ka. Dapat binutang na di ang iya ka babae, kagalakat ka para mabalaan bla nga duwa ang kasarian mo. Why? Nantawa sa imo tupad, chikapay mo agtangtor, day. Ang matarong, kung anong inatag sang Diyos sa imo, amo na. Hindi na paglain na. Amo ni ang pagkamatarong. Kung kita man agi, bakla, may tsansa. Mga utod, may tsansa. Sakay lang. Sa diin, hindi sa tugo. Dito kay Jesus, sundan nyo, sigurado sa punta, makasiling ka mo, laki gid man ako. Amen. Te, nabulong? Pero ginapakamatarong kita sang Diyos tungod sa aton pagtuo. Hindi tungod sa law, kundi tungod sa pagtuo mo. Nagatuo ka bala kay Jesus, ginpakamatarong kanya. Sa makasasala,
kag hindi tungod sa aton maayo nga binuhatan. O damo ako gin tagaan bugas, maayo na gid ako, hindi amo na garantiya. Ang garantiya kung si Pastora Marlene nga suplada, maldita, nagbag-o. Hinay na lang ang palakpak. Look at your neighbor, nagbago ka bala. Amo na resibo mo, ngagin pakamatarong ka sang Diyos. Hallelujah, taas kamot ang may resibo. Ang resibo, balaan niya espiritu nga amo naga-transform sa aton. 24/7, wala siya gakatulog. Brother Rudy, gakatulog ka, pero ang Diyos nga ginbaton mo, wala gakatulog. Gakatulog ka, ginabantayan niya ka sa mga manog patay sa imo. Kay siya ang Diyos nga hindi makita, pero may ebidensya. So I'm so proud, ginasyagit ko gid sa Jesucristo ang tunay nga Diyos. Matindog kita tanan, itaas na ito aton mga kamot, pasalamatan tagin pakamatarong kita sang Ginoo. Amay, salamat sa kabuhi ni Pastor Alfredo, sa kabuhi ko, kag sa kabuhi sa mga tao, nga nakitaan sang ebidensya, nga nagtuo sa Diyos nga hindi makita, pero nagbago. Ang ebidensya nila amo ini ang resibo, nga imo balikan. Ang balaan niya, espiritu nga ara sa ila, amo ni ang garantiya na sila salbar. Samtang nagasadya kami sa piyesta, gakinaon, nagabanda diri, banda dito, ang iba nagainom, nagasyagit, nagasinadya, nagawild, maabot ang tion. Amo ni ang tawag mo nga maabot ka. Ang pag-abot mo, hindi na ibantala sa CNN, kundi ini siya trumpita, nga pag sirin sang trumpita, pag ugong sang trumpita sa pag-abot mo, everything is gonna be changed. Daw kidlat. Ang imo rapture, promise mo ini sa mga tao nga nagasunod sa imo. May separasyon sa mga tao nga nagasimba lang, kag may sa mga tao nga nagupod sa imo. Diri makita ang mabilin kag ang magsaka. Ang magsaka amutong may resibo, may ara nga garantiya sa ila pagsalbar paagi sa ilang ebidensya sang binuhatan sang Diyos nga hindi makita, pero may ara ebidensya. Amay, salamat gid. In 1 Thessalonians siling mo, maabot ang adlaw, hindi namon balaan kung saan may trumpeta. Ang rapture, hindi proseso, moment. One moment in time, everything will change. Bisan naga-eskwela kami, ano man ang ginatrabaho namon, kung mag-abot ka, i-intervene mo gid ang tanan nga aktibidades diri sa duta. Ang tanan magbalag-o sa imo pag-abot. Buligi kami, Lord, nga ma-remind kami, ano man ang amon ginahimo, busy man kami sa business namon, busy kami sa eskwelahan, busy kami sa ano man ginahimo namon, nga isa ka segundo, mag-abot ka, and everything will gonna be changed. Salamat, Lord, ginpaandaman mo kami subong, nga magtuo kami sa imo nga hindi ka makita, apang may gahom, may ebidensya. Salamat sa pangalan nga ginhatag mo sa amon inidalon nga makahatag glory diri sa duta. Diin kami makadto, matahod gid ang demonyo sa amon. Kaya ang Dios, ang presensya sang Dios nga tagiya sang langit kag duta, yara na sa amon. Salamat, isa ka ebidensya, madula gid ang sakit sang lawas namon kung kami ilistaran mo. Kung naga-star ka sa amon, ang sakit madula. Hindi kagwanta ang demonyo sa presensya sang Ginoo nga buhi. Hindi gid ang amon pangamuyo. Salamat, umpisa karon ang amon balay may ara na sanag
may ebidensya na nga nagatuo ang amon balay, kay ang balay namon wala sang kulang. Ang balay namon wala dulom. Ang balay namon wala kulang. Ang balay namon wala sakit. Sa pangalan nga ginhatag mo, Lord, ini amon pamatud-an sa amon pagsunod sa imo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Dali na kita diri, kag kung wala nyo pa nabaton, amo ang pagtuo kay Jesucristo kung ara pa kamo sa interfaith. Nag-introduce ako sa inyo sang pagtuo nga may ebidensya. Ang pagbag-os naton, kag ang aton paglaktod dito sa ginpreparan ni Jesus. Kung ang Diyos nyo wala may ginpreparar, si Jesus nga Diyos ko, may ginpreparahan siya sa mga tao nga nagatuo sa iya. Ano ang preparar niya? Nagpreparar siya sang lugar nga wala na kamatayon, wala na sakit, wala na sang panaghoy. Amo ni ang padya sang tao nga nagpati, nagtuo sa Diyos nga hindi makita. Amo nga si Jesucristo iyang ngalan. Open your heart. You might never know kung ano himuon niya sa inyo kabuhi. Hindi pa ulihi ang tanan. Kung kamo ara sa sickbed, ang gina-introduce ko sa inyo ang Diyos ko nga may ara mihura, may ara ebidensya. Tilawin ninyo siya. Taste Him that He is good. He's perfect, powerful, and one true God. Buksan nato naton tagipuson. Amay, simple lang ni. Salamat sa imo bugto nga anak. Patawara ako nga waay takaging kilala. Salamat. Subong nga adlaw, nabuksan ang ako una sa paagi, sa pagpamati ko, sa pulong mo nga buhi. Na-activate ako. Nabuksan ang ako una karon, ginaimbita ko ikaw, magsulod ka sa akon. Umpisa karon. Ikaw, Jesus, nga balaan niya Espiritu Santo, buligi ako. I-guide mo ako sa kabuhi nga wala sang katapusan. Nagapati ako, ga-confess ako sa akon baba, tuuhan ko sa akon tagipusoon nga si Jesus napatay para bayaran ang tanan ko nga sala. Kag karon sa pag-confess ko, imo ihatag sa akon ang promisa mo nga eternal life sa John 3:16. Ini ang balaan nga Espiritu, ang bag-o ko nga kabuhi. Lord, I am so excited nga ang kabuhi ko mangin pariho man sa iban nga nagatuo sa imo, nagahulat sa imo pag-abot. In Jesus' name, amen. If you did pray that, find a church people who could help you. May aga sa tanan, Ilonggo. Tagalog man eh. Sige lang, kay Pilipino kita. Sabihin mo sa katabi, di ko kayang mabuhay na wala ang Diyos. Your declaration can make a big difference in your life. Si Brother Rudy nag-desire na mag-ayo, pero kinanta niya mag-decision. Desire, decision, and you will get it.
lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya. Kay saya-saya ng puso kong ito. Kay saya-saya. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapak sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya. Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at